Yes, magandang gabi po sa lahat. This is Gilbert Lopez Martica. So, welcome sa GMC Cafe. Magandang gabi po sa lahat, lalong-lalo na sa mga tagapagsubaybay natin dyan sa Matina Crossing, particular sa Manggahan, Arroyo Compound, at sa galing po tayo ng Apitong, La Libertad, Santo Tomas. Tayo galing at bumisita tayo doon. May session tayo kanina. So, magandang gabi po sa lahat. Once again, welcome po sa ating program. May napansin ako nga parang marumi. Okay. Yan. Okay. Medyo malinaw na. So, once again, good evening po sa lahat. This is Gilbert Lopez Martica. So, nasa programa po tayong GMC Cafe kung saan po pinag-uusapan ang ating mga buhay. Ano po yung mga diskarte natin, ano po yung mga pinagdadaanan natin, at syempre pinaghahandaan po natin doon sa kabilang buhay. Well, bago tayo magpatuloy, shout out muna dyan sa taga Maparat Compostela. Meron tayong taga Jose Abad Santos, no? Mga kasamahan natin dyan. Shout out sa inyo dyan, lalong-lalo na sa Manila po. Yung mga followers po natin dyan, yung mga tita ko, nandyan po sa Manila. I-congratulate ko sa gabing ito yung mga nanalo. Of course, congratulations po. 5 ang pumasok sa mga Duterte. Congratulations! Palakpakan! Well, masaya po tayo dahil nanalo po yung mga kandidato ko, yung binoto kong kandidato. Pwede ko na i-reveal ngayon kasi tapos na nga halalan. Pero masaya din ako kasi mas masaya ako kasi nagiging peaceful po yung yung election po natin. Walang gaanong gulo at saka andali po ng mga turnout. Although, meron pa rin mga pangilan-ngilan na hindi natin talaga maiwasan pero ayan. Naidaos na po at ilang percent na lang ay may mga na-declara na rin talaga, lokal, no? Na-declara na yung mga lokal. At malungkot ako dahil ilan lang po talaga ang naipasok sa sa Duterte 10, no? Si Marcoleta, si Batu, si Kuya Batu at saka si Kuya Bongo, no? At yan, pumasok din siya, no? Yung sinuportahan, endorso po ni Sara, ni Vice President Sara. Nandyan si Villar, pumasok po si Villar, yes. Nandyan din si sino pa ba? Andyan din si Amy, no? Amy Marcos. And yung mga dating mga senador na mga dati na naninilbihan, 18 years, 20 years na sa serbisyo, nandyan, bumalik talaga. So, nandyan pa rin yung tinatawag na alat na mga legislators po na ito sa Senate. Congratulations sa lahat. Tapos na po ang election. Move on na po tayo. Tingnan natin kung ano magawa natin. Move on na tayo. May bagong kabanata po sa buhay natin. Naipadama na ng mga Davaoenyo yung kanilang sigalot sa kanilang puso. Yung mga sa kanilang puso. No? Naipalabas na po nila na gusto nila talaga na magiging solid talaga. Kasi, nararamdaman po ng mga Davaoenyo na naapi tayo. We are being bullied by some other politicians, some other, yung nasa pwesto po. We are being bullied. At saka, pero hindi nila alam na yun ay isang estratehiya po. Yun ay isang parabang the mastermind of those things are the scientist, the political scientist. Kumbaga, political scientist, no? Nandyan si Tatay Digong. Magaling talagang magaling talaga. Ang layo po ng iniwan. Talagang nilampaso. Talaga. Hindi po gumagana yung ang dami nun hindi gumagana yung tupad ba yun? Yung mga 4 yun AX, hindi gumana. Of course, nagdiriwang po ngayon yung mga leaders na
yung mga leaders ng nagbibigay ayuda noon, nagdidiriwang po sila ngayon. Bakit tapos na po ang eleksyon? So, ang dami nilang kickback. Ang dami nilang kickback talaga. Totoo yun. Totoo yun talaga. Marami yan silang kickback. Sabihin naman natin na wala ka namang prueba. Klaro po yun. Maraming kickback yun. Bakit? May mga barangay po rin talaga kasi na talagang pinili lang po talaga. So, well, mag-enjoy na sila, magsaya na sila ngayon. Sana hindi sila balikan. Sana hindi sila balikan ng mga Marcoses. Kasi, alam nyo na that's money. And that's people's money, so to speak. Anyway, hindi naman topic natin yan sa gabing ito. But of course, I congratulate lahat po ng nanalo. Kahit na sa mga hindi nanalo po na nagsipag talaga na magkampanya. Na hindi pumasok. At saka ang PPP po yata is pumasok din, no? Nangunguna sa listahan. So, ayan. Sa gabi po ito, pag-uusapan natin yung ipagpatuloy natin yung financial management natin. Ang dami pong dapat pag-usapan sa ating financial management, no? Teka, marami po talagang dapat pag-usapan. Katulad na lang po ng sitwasyon po ngayon. Alam naman po natin na ang mga Duterte po ay talagang gipit. Wala talaga silang pondo kasi yun nga, tinanggal nga yung mga pondo nila. At saka ang nakinabang lang po ay mga iilan lang po dyan sa taas. But of course, hindi naman po pera ang makakapapanalo po sa isang kandidato, kundi po ang puso po ng bawat isa. Yung ngayon ko lang nakita talaga na grabe, nakakabinging votes return po sa almost 500,000 or 500,000 talaga ang vote. Grabe, no? Tapos yung kay sa kalaban sa mayoral po ay napakalayo po. Napakalayo. So, napagtanto ko na talagang nagtagumpay tayong mga Dabawenyo sa larangang ito. At hindi po dito nagtatapos po 'yon. We still need to pray. We still need to follow up sa mga dapat pa nating gawin, no? Kasi hindi pa po tapos ang laban. Marami pa, may haharapin pa si Vice President Sara na isang impeachment doon sa packet na yun sa Senado. Well, wala tayong magawa kasi nandiyan na yan eh. So harapin na lang. At ang maganda dito, we just keep on praying. Nagkakaisa po lahat. Sa mga hindi po nanalong kandidato, better luck next time. May panahon pa rin. Yun sa mga sa mga kakilala ko talaga, yung mga head to head ko talaga ng mga kandidato, better luck next time. So mga kapatid, sa gabi pong ito ay balikan natin yung ating mga topic po sa financial management. Kanina po nandun kami sa Apitong. Of course, yung ICM natin ay magtatapos na po ngayong next Tuesday. Mag-graduate na po ang mahigit 10 participants po natin at salamat naman po ay yon, naiayos na natin doon at na sila. So we will be praying for a good policy doon sa savings group natin. I-pray talaga natin. Huwag tayong umasa po na magaling tayo. Talagang walang magaling kundi si Jesus lang po talaga. So yung financial management po natin talagang dapat pag-aralan talaga. Although meron na tayong mga technicalities, may mga guidelines na tayo, but then kailangan pa rin po talaga na natin para bang asikasuhin po talaga natin. Huwag natin isantabi lang. Nandiyan na yan, may guidelines. Hindi po. Talagang pagtatrabahuan po natin yan para magiging successful po yung savings group natin. At dito naman tayo sa Matina Crossing, sa May Arroyo. Savings group din po ng grupo dyan. Ay ginagawa na po natin yung mga policy. Nire-retire po natin kasi gusto ko na talagang maganda yung tsaka malinis. Pipirma lahat ng members dyan. Ganun. So, ganun po ang mangyayari. At tawag dito, para bang sana kasi may prevailing pa, no? Magko-continue pa po yan. So, financial management po. So, alam naman po natin na kami ay apektado ngayon sa tinatawag na inflation po.
sa Amerika. Sabi, ba't kayo nasali sa inflation po ng Amerika? Well, ganun lang po talaga. Kasi yung partner natin ay nasa US at kami naman ay nandito gumagawa sa Pilipinas. Yung partner po natin ay may problema. Napiktuhan po talaga ng inflation doon sa Amerika. So, yun, nagko-cost cutting kami. So, wala kaming ano ngayon. Hintayin pa namin kung ilang linggo, magiging buwan pa siguro, bago mag-settle down. So, kaya hindi rin, principle ko kasi hindi tumigil ang daigdig o hindi tumigil ang mundo nung magkaroon ng ganung sitwasyon. Kaya, pinapalakas ko or naming mag-asawa o kaming pagpamilya, pinapalakas namin ngayon ang aming negosyong printing services, sounds and light services, at yung sa music po na tutorial, tumatanggap kami ng tutorial. At hanggang ngayon, tumatanggap kami ng tutorial at pwede tayong magpa-personalize. Ipo-program po natin yung bata. Kung gusto nyo magtanong po, i-PPM nyo ako. Sasagutin ko kayo, mag-usap po tayo kung magkano po ang rate ng estudyante. Ilang session po yan. Hindi pa po magbubukas ang klase, matatapos po natin yan. Okay, at sa sounds and lights po natin, meron tayong mga ilaw, meron tayong sound system na para lang po, pang-indoor lang po. Pang-indoor lang po. Yung pang-simpleng ano lang, simpleng handaan. Kasi ayaw din namin ng magiging mahal yung ano natin. So, kasi may mga, sayang kasi no, malaki masyado yung sound system mo, tapos yung i-cater mo lang ay maliit lang na ano, tapos malaki yung lugar na gagamitin. Pang small scale, ano lang ito, pang small scale events lang po ito. So, text nyo rin ako or i-PM nyo ako dito sa account ko, sa ano, dito sa programa, PM nyo ako sa Gilbert Martiel Lopez Catso. Pag-usapan po natin kung magkano po yung sound system natin, ano ang mai-provide ko sa inyo. At of course, meron pa rin tayong tinatawag na ano pa ba yon? Mga events na kami po ang nag-host, no? May ano tayo. Nag-host po tayo ng mga events kung kailangan nyo. So sa t-shirt printing po, huwag nyo pong kalimutan. We accept jobbings for the printing. So, katulad ngayon, may i-cater ako na ano, may i-cater ako na event sa The Fraternal Order of Eagle, Philippine Eagle, Davao City Eagles Club, Matatag. So, meron po tayong i-induct na, or hindi pa i-induct, magkakaroon pa kami ng community service. So, sa community service po na yon ay magkakaroon pa, merong mga aspirants na gustong pumasok sa organisasyon sa The Fraternal Order of Eagle, Davao City Eagles Club, Matatag. So, meron po yung community service. Yung mga t-shirt po nila ay ako po ang gagawa. So, i-cater po namin yon. Kami rin po ang gagawa ng tarpaulin at kami rin po ang mag-cater doon sa magpapakain sa mga bata. So, ang gagawin na lang ay pupunta sila doon at tulong sila ng ano. So, ganun po. So, huwag niyo pong kalimutan para po suporta niyo sa amin. Matutuwa po kami na i-accommodate po kayo. Meron tayong sounds and lights, meron tayong printing, mga novelty items po. So kung kailangan niyo yan, mga tarpaulins, layouts, pwede po tayo niyan. At saka sa event din po, pwede tayo sa sound system and lights. Meron din po tayong video photo coverage. Ganun po yun. So, sa mga debut, sa mga birthday parties, mga anniversaries po, sa mga tawag dito, any occasion po, any events na mag-i-involve po yung sounds and lights po at saka yung tinatawag na photo and video services. Huwag kayong atubili. Don't hesitate to tell us or to contact us. Pag-usapan po natin. Hindi po kayo tawag dito, hindi kayo manghihinayang kasi po napakamura po nating ng mga rates po natin. Katulad po ng aming mga tinatanong nila, bakit daw napakamura? Sabihin ko sa inyo, bakit mura? Hindi po kami nagre-rent ng lugar. So, bahay lang po kami. So, malaki po talaga ang diferensya. Sabi, bakit napakalayo po? Bakit sila doon mahal? Siyempre talagang mahal. Kasi nagre-rent po sila ng place. Kami, we don't rent a place. We own the place. So, hindi namin ipapatong sa inyo yung rental po namin. Ganun po ang kalakalan doon. At, siyempre, tumatanggap tayo ng sound system, tumatanggap tayo ng photo video, t-shirt printing, mga novelty items, mga mag printings po. Tumatanggap tayo ng mag prints. No? Kung may mga gusto kayong ipagawa sa mga birthday, sa mga bata. Anyway,
darating yung ano, yung baptismal ng ano namin, grandchild namin. Si Princess. She's not Princess, but I called her Princess Ellie Marie. So si Princess po ay magbabaptismal. Siyempre, nandun po yun. Available po doon yung sound system natin. Tingnan natin kung ano magawa. Titignan natin yung place, kung ang place ba ay ano siya, malaki ba, anong dapat doon sa ano niya. So, ganun po, sana, kung nakita nyo nga, naririnig yung mga sinasabi ko, please support us. Hindi lang dito sa Facebook po. At saka malaking bagay din po yun. Mag-follow kayo sa akin, i-share nyo po ang video na ginagawa ko, like, share, subscribe, ganon. Malaki po ang maitutulong talaga niyan. Kauumpisa pa lang po namin, kauumpisa pa lang. So, ayan po. So, kaya mga kaibigan, please help us. Kung may mga kaibigan kayong may mga events, refer ito as, hindi kayo kung baga sa Bisaya, dili mo magmahay. Hindi talaga kayo, hindi nyo paghihinayangan. Why? Kasi, it worth it. So, ganun po siya. So, ang mga finances po natin, katulad ng sabi ko, kung hindi mo i-manage yung pera mo, talagang mauubusan ka ng pera. Katulad ng mga kabataan ngayon. Summer, kesyo summer, gastos dito, gastos doon, outings dito, outings doon. Kung wala kang pera talaga na igagasta mo dyan, huwag mong pilitin. Kung baga pagpuyo sa balay, ano man, kung gagastos ka na, mangungutang ka, tapos gagastusin mo doon sa outing-outing na yan, hindi po practical yan. Sabi, minsan lang man siya. Minsan lang naman, minsan nga lang naman. Pero yung utang mo, yung hinihiram mo na pang-enjoy mo doon, babayaran mo pa rin siya kasi hiniram mo yun. Ganun po siya. So, isa din yun sa financial management. Lalo pa sa mga kabataan ngayon. Ang mga kabataan ngayon, magsasakripisyo ng isang linggo, mag-i-enjoy ng isang araw. Magsasakripisyo, magtatrabaho, magsa-sideline, kung ano-ano na lang ang ginagawa. Pag nagkapera, isang araw, uubusin yan, wawaldasin yan. Kapatid, kaibigan, anak, asikasuhin yung buhay nyo. Hindi po lahat ng panahon, yung katawan natin ay ganun pa rin kalakas. Darating ang panahon po talaga na manghihina ang katawan natin at maniningil po siya sa kanyang pinagtatrabahuan. Ibig sabihin nun, maintenance. Hihilingin niya ang maintenance. Kung wala kang pang maintenance, kapatid, nako, mapaaga yung pagpapaalam mo dito sa mundo. Kaya, wag ganun. Lalo na ngayong summer. Ang dami talaga, naliligo sa dagat, pumupunta dun sa mga resorts, highland resorts, nagka-camping. Okay lang yun sa youth camp kasi ano naman yun parang unwind, para mag-unwind kayo. Pero kung pupunta kayo doon para lang naku, ang laki ng gasto. Kaya nga, please, tulungan nyo sarili nyo ma-manage yung finances niyo. Sabihin ng mga young people ngayon, wala pa naman kaming i-manage kasi sa parents kami umaasa, manghihingi kami sa parents kasi nag-aaral kami buong taon, tapos gito. Totoo yan. Pero sabihin ko sa inyo, yung pagpapaaral sa inyo ng mga magulang ninyo, pinaghihirapan din yan. So yung perang binibigay sa inyo, pinaghihirapan din yan. Hindi nyo alam, yung mga ama ninyo na nagpro-provide sa inyo, hindi nyo lang nakikita, pero sa loob-loob niyan, umiiyak yan. Kasi napapagod din yan, tao din yan. Kaya nga, irespeto nyo yon, pahahalagahan nyo. Kung summer ngayon, dapat nasa mind niyo, magtatrabaho ako kasi mag-ipon ako. Bakit ka mag-iipon? Para makatulong ako sa parents ko. Bakit ka tutulong sa parents mo? Kasi mahal ko yung parents ko. Yes, totoo yan, hindi mo obligasyon ang tumulong sa parents mo. But, kung mahal mo yung mga magulang nyo, ay talaga kusa ka talagang tutulong para maibsan yung hirap na dinanas po nila. It's a part of financial management. Na kapag yung sabi ko kanina, sige, ilista nyo nga yung mga expenses nyo sa isang araw. Dami, yung iba umabot ng 1.5. Tapos yung sahod is 700 lang, 800 lang. Over-expense talaga. Sabi ko, tanggalin nyo yung hindi Okay. Tanggalin nyo yung bakit kaya hindi ko makikita yung nagpa-pop up dito na Hindi ko talaga nakikita. May nagpa-pop up pero hindi ko mababasa. Anyway, bayaan na natin. Okay. Gusto ko makita kasi. So, ganoon po siya. Kailangan mo rin talagang kailangan mo rin talagang magsakripisyo. Ayan, lumabas na. Ngayon pa. Kay shout out dyan kay Erwin Perpignan.
sa sa Matina Crossing, sa Arroyo Compound, Manggahan. At maayong gabi, Pastor. May gabi, Sad. Magandang gabi rin naman dyan sa'yo. So, yan, lumabas na yung mga natin. Okay, so, yun. Sa finances po natin, kaibigan, pinapalista ko sa kanila yung umabot ng 1,600. Sabi niya, Pastor, over expense kami. Sumobra. Kaya nga, ano yung mga nakalagay dyan na mga hindi talaga kailangan na pwede natin isakripisyo? Nakalagay po doon, ito, pwede natin isakripisyo to. Yan, pwede isakripisyo yan. So, iba po talaga ang need sa wants. Magkaiba po yun. Sa spelling pa lang, magkaiba ang needs at saka wants. Ang needs talaga ay, okay, sige, tatanungin ko kayo. Ang needs po ay katulad ng bigas, katulad ng ulam, katulad ng tubig, kuryente. Yan po, mga needs po yan. Ano yung wants? Hindi po siya gaanong importante. I want to drink Coca-Cola. Hindi naman importante, pero kung gusto mo talagang uminom, kapag ka may extra ka, you can drink Coca-Cola. Ayan. So, ganun po siya. So, I want, okay. Yes, mayong gabi Mayong gabi din sa mayong gabi din kay, this is Warren. Baliktad yung, baliktad yung pangalan. Yung mga kabataan yan, tingnan nyo, binaliktad yung pangalan, so hindi ko talaga mababasa. So, Niraw, Ujatnal, Inain Nitsud. Ba yan? Si Justin, si Warren, basta Lantaho, Justiniani. Okay, shout out dyan sa, asan ka ba nakatira ngayon? Sa Budbud? Budbud ba yun? O dyan sa may Bunawan? Shout out sa inyo dyan. So, ganun po. I-prioritize yung mga gastusin. Prioritize. Lalo pa itong mga talaga, yung mga young people ngayon na tawag dito, na talagang gusto talaga kaagad ng reward. Sabihin ko sa inyo, no? Kaya nga, based on the survey, ang mga batan-undo karon, yung mga kabataan po natin ay napakarupok po ng damdamin. Kaunting problema lang, nagpapatiwakal na kaagad. Bakit? Hindi po nasanay sa mga kahirapan sa buhay. Hindi po nasanay. Kami nun, sanay kaming kumain na tubig lang yung ulam, nilalagyan lang ng asin, maalat na, mainit na tubig, medyo maligam-gam na tubig, kinakain na namin yon. Or, ako kung ayaw ko naman ng sabaw na tubig, pag may kanin dyan, uhugasan ko yung kamay ko, bibilog-bilogin ko yung yung kanin. Ko sa sausaw ko sa asin, kakainin ko. Ganun po yung kain namin. Dito sa bahay, hindi kami maarte. Dito sa bahay, kahit na may pera kami, kapag alanganin talaga sa oras, hindi talaga kami lumalabas na maliban na lang kung gusto namin. Pero seldom lang talaga lumalabas. So, hindi kami bumibili ng ulam. Ako, always, kapag nagugutom ako, kumakain lang ako, ulam ko'y tuyo. O ulam ko'y, ngayon, nagpaluto ako ng yung alamang. Nagpapaluto ako ng alamang. Ang tawag sa amin dyan ay bagoong ba? Bagoong. Nagpapagisa. Gisadong bagoong. Napakasarap. So yun na, bites na yun. Ganun yun. Hindi yung talagang, kailangan talaga na bibili ka ng ulam para masisira talaga ang financial mo niyan, stability, yung financial mo diyan. Tawag diyan financial status mo. Kasi kung gumagasta ka sa sobra ng kinikita mo, wala kang maiipon, mababaon ka talaga sa utang. So bantayan na ninyo mga batanon, yung mga kabataan ngayon. Yung mga magulang nyo, halimbawa, eto si Warren. Si Warren, yung mama niya nasa abroad. Okay, yung mama niya nasa abroad. Pinapadalan sila ng pera ng mama niya. Ngayon, kung nasa isip nila ay magpapadala si mama. So, hindi nila inaisip na yung nagpapadala sa kanila tao din yun. Napapagod, nasasaktan. Lalo pat makita na pariwara na yung mga anak. So, nagpapadala. Pero kung sabihin ko sa inyo, kung yung pinapadala sa inyo ay pinapahalaga ninyo, yung normal lang na kain, tinitipid yung kanin. Kasi naman, minsan din ang kanin. Ngayon nga, sabi ko, mula nung talagang nagiging strict kami doon sa pagkain, wala nang nasisirang kanin. Kasi talaga, ginagawang paraan na maubos talaga. Pagtingin ko na medyo na talaga, nilalagyan ko ng tubig yan, ginagawa kong lugaw yan. Tapos yan, kinakain namin for breakfast. Ganon talaga.
Eh, ano ba naman kayo? Mayroon kayong pera, hindi kayo bumili ng ulam. Sabihin ko sa'yo, kung gusto mo talagang, kung gusto mo umangat yung buhay mo, kung gusto mong aangat ka talaga na, yung pagdating ng panahon, sabihin mo, oh, this is the life that we have given, God has given us the ability to acquire wealth, and also, He is commissioning us to be a good steward. Pahalagahan nyo po yung mga perang pinapadala sa inyo. Pahalagahan nyo po yung kakaunting kinikita mo. Halimbawa, katulad ng mga pagka may kaibigan kang driver, sabi mo, ako'y maghugas sa imong sakyanan, ako maghugas ng sasakyan mo. Or, kung wala kang kaibigan driver, pupunta ka sa mga kapitbahay. Te, baka magbayad kayo ng kuryente, wala kayong mautusan, sabihin nyo sa akin na, ako nang pupunta. Matutuwa ang mga tao noon. Bakit? Itong bata na to, masipag. Kasi, maaasahan mo talaga. Ganun yun siya. At saka, masarap yung teenager ka pa, na may pera ka. Masarap. Hindi ka pabigat sa pamilya, at saka nakakatulong ka sa magulang mo, napapagaan mo ang kanilang mga bigat na dinadala gawa ng pagtatrabaho, gawa ng mga obligasyon nila, tubig, kuryente, kung may telephone kayo, internet, ganon. Dito sa bahay meron tayong internet, so meron yan. 60 pesos per day yan. Bakit? 1/8 ang month, i-divide mo into 30 or 31 yan, 60 pesos. Ganon yun siya. Allocation po yun. Hindi yung basta na lang pagdating mo sa time, wala kang pera, inuubos mo inuubos mo yung pera mo sa tawag dito, inuubos mo yung pera mo sa, kasi pinagpaguran ko to. Naawa nga ako dun sa mga tao na, I don't care, wala akong pakialam dun sa kung anong vision ninyo. This is an opinion, no? Unsolicited opinion. Na kapag ka Saturday, alam nyo, pag Sabado, di ba, sweldo po yon. Maraming matutuwa. Okay, Saturday. Talagang okay lang yun kung pagkain. Yun nga, pagkatapos sa pagkain, order ng isang case na beer, order ng isang ganito, ganun. Pagkatapos, wala pa, pagka Sunday, ubos na ang pera. Kasi naglami daw. So, parang, wow, nasarapan. So, nakalimutan. Then, naubos na, nagkasarapan, uutang sa tindahan. Pautangin ka talaga kasi negosyo naman yon. Kasi alam nilang nakakabayad ka. Ganun po. Nakakaboring po ang buhay. Nagtatrabaho, umiinom, tapos dito ganun. Kasi sabi nila, washing daw, washing. Okay, washing. Pagkatapos niyan, ano nangyayari? Nag-aaway, nagsuntukan doon, nagkasakitan ng loob kasi gito ganun. Kasi ganyan, pinagsabihan na gito ganun. Kapag ka nalasing na, walang magandang maidudulot. Pero kapag ka, yung pera mo, instead na, yun nga, sabi ko sa isang kasama natin doon sa Arroyo, magkano ba naubos mong sigarilyo sa isang araw? Sabi niya, ganito, ganun. So, kung nakakaubos ka ng 30 pesos sa isang araw na sigarilyo, so, 30 pesos times 3, 6, 9, 12, 15. 150 a week. Hindi kasali ang 6 days. 5 lang. Or 3, 6, 9, 12, 15, 18. 180. Sa 6 days. 180 pesos. Magkano na yan kung hollow blocks yan? Dalawang hollow blocks kasi 15 pesos. So, dalawang hollow blocks sa isang araw. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 hollow blocks po. So, sa loob ng isang linggo. Kung 4 na linggo, 48 na yan, hollow blocks. Sa loob ng 4 na linggo, 80 na yan. Di ba? Kapag ka ginagamit lang, kapag ka nag-iisip ka, wag kang pumayag na mababaon ka sa walang kwenta mong pinagkakaabalahan ngayon. Sabihin ko sa'yo, kapatid. Hindi ako nangihimasok sa buhay mo, pero this is a practical, unsolicited advice. Yung finances po natin, ima-manage po natin. Kasi kapag ka hindi ka marunong mag-manage, guba talaga yung pamilya mo, sira talaga yung pamilya mo. Kasi may mga asawa or may mga husband na gustong
gustong umasenso sa buhay pero hindi marunong mag-budget yung partner nila, hindi marunong mag-budget yung asawa nila. Vice versa yun eh. So mga kapatid, sana sa gabing ito meron tayong natutunan. Sana nakapagbigay ako ng kaunti man lang sa inyo na yung finances po natin ay huwag natin pabayaan. I-manage po natin. Ayaw mo nun? You are the manager of your own financial maganda yun, ikaw ang manager. So ikaw magbuot, ikaw ang masusunod dyan. So let me end this discussion with a prayer. Father in heaven, we thank you, Lord, for this evening. Salamat po, Panginoon, binigyan niyo kami ng pagkakataon na nga makapag-discuss po regarding sa aming finances. Salamat po at ikaw po ay always na nangunguna sa buhay namin. I-bless po ang bawat isa ang nagkapakinig. I-bless po kaming lahat sa araw na ito. Ibigay namin sa iyo karangalan, pagsamba, sa ngalan lamang ni Jesus. Amen. So yun po mga kaibigan, salamat sa pagsama niyo sa akin sa gabi ito. Wala na po tayong oras. This is Gilbert Lopez Marti, Katso, GMC Cafe. Shalom po. Okay, paano ba to? Ayan.